Huwag kang mag-alala, Silo. Itatapon ko rin ang basurang yan kapag nangaanak na siya. Gagamitin ko lang ang bata para pilitin siyang ibenta ang huling kapirasong lupa niya at pagkatapos ay tapos na tayo sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila asidong ibinuhos sa buong pagkatao ni Amihan. Nakatayo siya sa siwang ng pinto ng kanilang kusina habang ang isang kamay ay marahang humihimas sa kanyang tiyan na 6 na buwan nang lumalaki. Hani na lamang ay buong pagmamahal niyang niluluto ang paboritong kaldereta ng kanyang asawa. Tinitiis ang hapdi ng pagnipis ng kanyang mga daliri sa paghihiwa ng mga sangkap, ang init ng nagbabagang kalan, at ang ngawit ng kanyang likuran dahil ang tanging nais niya ay salubungin ng init ng tahanan ang asawang nagkatrabaho. Ngunit, ang init na sumalubong sa kanya ay ang nag-aapoy na katotohanan ng pagtataksil mula mismo sa lalaking ginawa niyang mundo at sa matalik na kaibigang itinuring niyang kapatid. Ang biglaang pagbataw ng sandok mula sa kanyang nanginginig na mga daliri patungo sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng bahay, nag-iwan ng mansa ng sarsa na tila dugong kumalat sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang gulat, tanging isang nakakapasong panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang puso ng walang awang kamay. Dahan-dahang lumingon si Renato mula sa kinauupuan nito sa sala, kasama si Cielo na komportableng nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Renato. Sa halip na humingi ng tawad, isang nakakapasong tingin ng pandidiri ang ibinukadkad nito kay Amihan. Lumapit si Cielo, nakangisi at bakas ang tagumpay sa kanyang magandang mukha habang tinititigan ang kaibigang unti-unting nadudurog sa kanyang harapan. Narinig mo na pala, Amihan. Puno ng pagmamalaki ang tinig ni Cielo habang hinahaplos ang braso ni Renato. Mabuti naman para hindi na kami nahihirapang magpanggap. Let's be honest. Hindi ka bagay sa mundong gusto ni Renato. Isa ka lang hamak na ulilang, walang maipagmamalaki kundi ang awa. Pabigat ka lang sa mga pangarap niya. Naramdaman ni Amihan ang pagbara ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang pilit at basag na tinig ng isang misis na nagmakaawa sa huling hibla ng kanyang dignidad. Ginawa ko ang lahat, Renato. Ibinigay ko ang buong buhay ko. Ang lahat ng meron ako para sa pangarap mo. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Pati ba naman ang anak natin, gagamitin mo lang? Humakbang si Renato palapit, ngunit hindi upang yakapin siya. Malamig ang kanyang presensya, tila yelo na nakatapat sa nagiinit na balat ni Amihan. Wala akong pakialam sa bata, Amihan. The only thing I need from you is that piece of land. Si Cielo ang kinabukasan ko. Siya ang magbibigay sa akin ng koneksyon at yaman na hindi mo kayang ibigay kahit mamatay ka pa kakatrabaho. Ang matinding sakit na naramdaman ni Amihan ay mabilis na napalitan ng isang desperadong galit. Sa isang bugso ng damdamin, inabot niya ang kuwelyo ni Renato. Pilit na inuuga ang lalaki upang baka sakaling magising ito mula sa isang masamang panaginip. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang asawa, marahas siyang itinulak ni Cielo. Nawalan ng balanse ang mabigat na katawan ni Amihan. Sa bilis ng pangyayari, ang tanging nagawa niya ay ang ipulupot ang kanyang mga braso sa kanyang tiyan bago ang kanyang buong likuran ay bumagsak sa matigas na handa ng kahoy. Ang bawat pagtama ng kanyang gulugod sa mga baetang ay tila matutulis na patalim na bumaon sa kanyang laman hanggang sa marating niya ang pinakababa. Isang matinding kirot na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa ang nagpaliyab sa kanyang pandama. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang mainit at malapot na likidong unti-unting umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang kulay ng pulang umaagos sa sahig ay sapat na upang durugin ang huling natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Nakatingala siya sa itaas ng hagdan, luhaan, nanginginig at nagmamakaawa ang mga mata. Ngunit sa halip na tulungan,
Walang pusong inihadis ni Renato ang isang pamilyar na puting sobreng naglalaman ng mga dokumento na nagkalat mismo sa ibabaw ng duguang katawan ni Amihan. Pirmahan mo ang annulment papers na yan. Walang emosyong utos ni Renato habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na gusto niyang walisin. Wala ka ng silbi sa akin. Bago pa man makapag-isip ng maayos si Amihan, naramdaman na lamang niya ang marahas na paghila sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya ni Renato palabas ng pintuan habang ang kalangitan ay nagbubuhos ng isang napakalakas na unos. Ang malamig at walang humpay na pagbuhos ng ulan sa madilim na gabi ay tila kalangitan na nakikidalamhati sa pagkawala ng kanyang karapatang maging ina. Ang mga damit niyang basang-basa ay dumikit sa kanyang duguang katawan, habang ang putik sa labas ng kanilang bahay ay yumakap sa kanyang nanlalamig na balat. Sa gitna ng pagnang-alit ng panahon, nakahandusay si Amihan sa matigas na lupa. Pinilit niyang igalaw ang kanyang naninigas na mga kamay. Nanginginig na idinapu ito sa kanyang tiyan na wala nang nararamdamang anumang paggalaw mula sa loob. Ang kanyang mga luha ay sumama sa agos ng ulan, mainit at puno ng matinding pighati. Sa isang bulong na tanging ang hangin lamang ang nakarinig, inialay niya ang kanyang pinakamasakit na paghiinang tawad sa anak na kailanman ay hindi niya masisilayan. Patawad, anak ko. Patawad kung hindi sapat ang lakas ng iyong ina upang iligtas ka mula sa mga halimaw. Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Amihan. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, sa pamamagitan ng lumalabong mga mata, isang itim na anino ng isang matangkad na lalaking may hawak na payong ang napansin niyang nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nakamasid sa kanyang paghihingalo. Bago pa niya maabot ang pamilyar na figura, buong lakas na isinara ni Renato ang makapal na pintuan ng bahay. Ang biglaang pagkawala ng ilaw mula sa loob at ang bigat ng pagsasara ng pinto ay naghudyat ng formal na pagputol sa nag-iisang buhay na iningatan niya. Habang hinihila siya ng kadiliman patungo sa kawalan, isang nag-aapoy na katanungan ang naiwan at patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang wasak na isipan. Paano mo nagawang patayin ng paulit-ulit ang puso ng taong walang ginawa, kundi ang mahalin ka? Ang malamig at matigas na pagsasara ng pinto mula sa nakaraan ay unti-unting napalitan ng isang mapusyaw at nakakabining katahimikan. Nang imulat ni Amihan ang kanyang mga mata, ang nakakapasong lamig ng ulan at putik ay naglaho, napalitan ng matapang na amoy ng gamot at nakakabulag na puting liwanag ng isang silid pagamutan. Ang ritmikong tunog ng makinang sumusukat sa kanyang paghinga ay tila nagpapaalala na siya ay buhay pa, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isang malamig na bangkay na lamang siyang humihinga. Bago pa man tuluyang magising ang kanyang diwa, ang kanyang nangiinginig na kanang kamay ay kusa at naghahanap na dumapo sa kanyang ibabang tiyan. Natigilan siya. Ang kanyang mga daliri ay marahas na kumapit sa manipis na kuumot ng ospital. Wala na ang umbok ng kanyang pangarap. Wala na ang maliit na paggalaw na naging karamay niya sa mga gabing naghihintay siya sa lalaking hindi na pala sa kanya uuwian. Patag ang kanyang tiyan. Kasabay ng pagpunit ng katotohanan sa kanyang isipan ay ang matinding paninikip ng kanyang dibdib na para bang may isang malaking batong dumagan sa kanyang mga baga, pinipigilan siyang kumuha ng hangin. Binuka niya ang kanyang mga labi upang sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas. Tanging maiinit at masaga ng luha ang walang pigil na nag-unahan sa pag-agos mula sa kanyang mga mata, bumabaha sa kanyang mga pisingi hanggang sa mabasa ang kanyang unan. Sa kanyang pag-iisa sa matinding pighati, isang figura ng lalaki ang tahimik na tumayo mula sa silyang nasa gilid ng kanyang kama. Siya ang lalaking may hawak ng payong sa gitna ng unos noong gabing itinaboy siya, si Rafael. May taglay na kalmado at nag-aalalang mga mata, lumapit si Rafael nang walang anumang pressure o pagmamadali. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng mga gasgas na salita ng pag-asa dahil alam niyang
Walang salita ang makakapagbalik sa buhay na nawala. Sa halip, marahan siyang umupo sa gilid at naglagay ng isang malinis na baso ng tubig sa maliit na mesa. I'm sorry, amihan. Wala na kaming nagawa ng dalhin kita rito. The doctor said the impact was too strong. Mahina at malumanay na dugtong ng binata. Ang kanyang tinig ay nag-iingat, tila natatakot na sa isang maling salita ay tuluyang gumuho ang mundong ginagalawan ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa halip na magwala, ay isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay amihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Ang katotohanan ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Walang awang hinihiwa ang pinaka-pinakaiingatan niyang pangarap. Ang sanggol na 6 na buwan niyang iningatan, kinantahan at ipinaglaban sa gitna ng pagod at gutom, ang kaisa-isang dahilan kung bakit niya tiniis ang lamig ng pakikitungo ni Renato, ay binawi sa kanya sa isang igla. Wala siyang yaman, wala siyang pamilya, at ngayon, maging ang huling piraso ng pag-asa na nag-uugnay sa kanya sa kaligayahan ay ninakaw pa ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Napansin ni Rafael ang matinding panginginig ng mga balikat ni amihan at ang pagkabaon ng mga kuko nito sa sariling palad. Hindi niya tinangkang hawakan ito o bigyan ng mga wad na pangako na magiging maayos ang lahat. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang tanging kailangan ng isang inang nawalan ay ang kalayaang damdamin ang sakit ng walang humusga. Sa halip, tahimik siyang tumayo at kinuha ang isang maliit na supot na naglalaman ng mga gamit na nakuha mula sa duguang damit ni amihan noong gabing iyon. Inilapag na ito sa gilid ng kama at umatras ng bahagya upang bigyan ito ng sapat na espasyo. Dahan-dahang iminulat ni amihan ang kanyang namamagang mga mata at tiningnan ang supot. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abuti niya ito at buksan. Sa loob ay naroon ang isang pares ng maliit na sapatos na gansilyo, kulay dilaw, na binili niya mula sa kanyang inipong barya mula sa pagtitinda noong nakaraang linggo. Ito ang sapatos na sana ay isusuot ng kanyang anak sa paglabas nito sa mundong ibabaw. Nang mahawakan ng kanyang magaspang na palad, ang malambot na sinulid ng sapatos, tuluyan ng bumigay ang pader ng kanyang emosyon. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa maliit na sapatos at doon ibinuhos ang pinakamasakit na paghagulgol na walang lumalabas na tinig. Ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay sumasalamin sa mga gabi ng pag-asa na nauwi sa abo. Parang pinupunit ang kanyang sinapupunan habang mahigpit na yakap ang nag-iisang alaala ng kanyang hindi isinilang na anghel. Nanatili si Rafael sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang puso ay kusang nakikidalamhati sa tindi ng sakit na nasasaksihan. Siya ay isang estranjero na naghahanap din ng kapayapaan sa Batangas. Ngunit sa sandaling iyon, habang tinititigan ang babaeng walang kalaban-laban, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya iiwan ang estranjerang ito hanggang sa muling magkaroon ng lakas ang mga pakpak nito upang lumipad. Ang kalmadong presensya ng binata, bagamat walang salita, ay naging isang mainit na kumot na yumakap sa nanlalamig na kaluluwa ni amihan. Lumipas ang mga araw na tila isang mahaba at madilim na gabi para sa dalaga. Hindi siya kumakain, at tila nakalimutan na niya kung paano magsalita. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa kawalan. Hindi binibitawan ang maliit na sapatos na dilaw na nakadikit sa kanyang dibdib. Hanggang sa isang hapon, ang mabigat at nagdadalamhating atmosfera ng silid ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Ang paggalaw ng pinto ay sinundan ng ritmikong pagtama ng isang matigas na bagay sa makintab na sahig ng ospital, na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Isang matandang babae ang pumasok. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng matinding awtoridad at kapangyarihan. Suot ang isang eleganteng itim na terno at sa kanyang kanang kamay ay isang makapal na baston na yari sa kumikinang na pilak. Ang mga mata ng matanda, na puno ng mahabang karanasan at isang pamilyar na kalungkutan, ay dumapo sa namumutlang mukha ni amihan.
Tumigil ang matanda sa paanan ng kama. Tinitigan siya ng may matinding kasabikan at isang lihim mula sa nakaraan, ang tila nag-aabang na mabunyag upang baguhin ang takbo ng kanyang wasak na buhay. Ang bawat paglapat ng pilak na baston sa makintab na sahig ng ospital ay nag-iwan ng alingonggaw na tila sumusukat sa bigat ng napakahabang panahon ng pangungulila. Pinanood ni Amihan ang matandang babae habang humahakbang ito papalapit sa kanyang higaan. Sa likod ng marangyang itim na terno at maigpit na pagkakaayos ng puting buhok nito, nakita ni Amihan ang isang pares ng mga matang nanginginig sa matinding emosyon. Ang mga matang yon ay tila isang salamin na nagpapakita ng parehong sugat na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Tahimik na umatras si Rafael patungo sa pintuan upang bigyan ng puwang ang hindi inaasahang bisita. Ngunit nanatili siyang nakabantay sa labas. Nang makalapit ang matanda sa paanan ng kama, unti-unting nanghina ang matigas nitong tindig. Nanginghinig ang kamay nitong may suot na singsing na esmeralda, nang dahan-dahan nitong abutin ang malamig at magaspang na palad ni Amihan. Pinilit ni Amihan na bawiin ang kanyang kamay dahil sa takot at pagkalito. Ngunit ang higpit ng hawak ng matanda ay nagpadama sa kanya ng isang pamilyar na init na matagal na niyang hinahanap. Napakatagal kitang hinanap. Garalgal, ngunit puno ng awtoridad na tinig ng matanda, habang ang mga luhang matagal nitong pinigilan ay tuluyan ng umagos sa mga kulubot nitong pisingi. Patawarin mo ako at hinayaan kong maranasan mo ang lahat ng paghihirap na ito, apo ko. Ang salitang binitawan ng matanda ay tila isang malakas na ihip ng hangin na yumanig sa nalilitong isipan ni Amihan. Bahagyang umiling ang dalaga, pilit na itinataboy ang mga salitang narinig. Dahil buong buhay niya ay tinanggap na niyang siya ay isang hamak na ulilang, walang kakampi sa mundo. Isang basurang pinulot lamang ng lalaking walang awang nagtapon sa kanya sa gitna ng bagyo. Basag at halos hindi lumabas ang boses ni Amihan nang magsalita siya. Nagkakamali po kayo. Wala akong pamilya. Matagal na akong mag-isa. Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay dahan-dahan nitong binuksan ang hawak na itim na bag at kinuha ang isang luma at naninilaw na litrato. Marahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng kumot, malapit sa dibdib ni Amihan, kung saan nakayakap ang maliit na sapatos ng kanyang nawalang sanggol. Sa litrato ay isang masayang mag-asawa na may hawak na sanggol. Nang titigan ni Amihan ang mukha ng lalaki sa larawan, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang mga mata at hugis ng mukha ng lalaki ay eksaktong-eksakto sa nag-iisang kupas na litrato ng kanyang ama na matagal na niyang itinatago at pinakaiingatan. Ako si Esperanza Veneracion. Malumanay na pagpapakilala ng matanda habang pilit na numingiti sa gitna ng pagluha. Ang lalaking yan ay ang aking anak, ang iyong ama. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Veneracion, Amihan. Nakinig si Amihan habang ibinubunyad ni Lola Esperanza ang isang madilim at madugong nakaraan na pilit ibinoon sa limot ng mga sakim. Nalaman niyang ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking minahan ng diamante at mamahaling bato sa bansa. 20 taon na ang nakararaan, isang malagim na pagtataksil ang naganap. Ang mga magulang niya ay walang awang pinaslang ng mismong mga taong pinagkatiwalaan nila upang kamkamin ang kanilang yaman. Sa gulo ng pangyayari, naiwala si Amihan ng kanyang yaya upang iligtas ang kanyang buhay. At simula noon ay namuhay siya sa anino ng kahirapan, walang kaalam-alam sa kanyang tunay na pinagmulan at karapatan. Ang matinding paninikip ng dibdib ni Amihan ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagtatanong. Tiningnan niya ang matanda na patuloy na humahagod sa kanyang mga daliri. Ang bawat haplos ni Lola Esperanza ay nagsisilbing gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nagwawalang kaluluwa. Tiningnan siya ng matanda ng diretsyo sa mga mata. Hindi ka na muling mag-iisa, apo ko. Tapos na ang pag-ulan sa buhay mo. Narito na ako at ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Ngunit sa halip na makaramdam ng buong kagalakan,
Isang mapait na pighati ang namuo sa lalamunan ni Amihan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa dilaw na sapatos ng sanggol. Ang katarungan para sa kanyang mga magulang ay dumating ng napakabilis. Ngunit huli na upang iligtas ang kanyang sariling anak. Sa isang nangiinig na tinig, nagtanong si Amihan isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang uhaw na kaluluwa. Sino ang gumawa nito sa kanila, Lola? Sino ang pumatay sa mga magulang ko at nagnakaw ng buhay na sana ay para sa akin? Bumakas ang matinding poot at pait sa mukha ng matandang venerasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlamig at tumigas ang kanyang panga bago niya binigas ang katotohanang tuluyang wawasak sa huling natitirang kabutihan sa puso ni Amihan. Ang kanang kamay ng iyong ama, ang lalaking kumuha ng lahat ng aming yaman upang itayo ang sarili nilang imperyo sa kapinsalaan ng ating dugo. Mariing paliwanag ni Lola Esperanza. Tumigil ito sandali upang bigyan ng diin ang mga susunod na salita. Ang pamilyang iyon ay ang mismong pamilyang kumupkop sa babaeng sumira sa pamilya mo ngayon. Ang ampun nilang anak ay si Cielo. Tila tinakasan ng dugo ang buong mukha ni Amihan. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas sa pagkagimbal. Si Cielo, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang babaeng walang awang tumulak sa kanya sa hagdan na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak, ay ang mismong nantatamasa ng yaman at buhay na ninakaw mula sa pagkasawi ng kanyang sariling mga magulang. Hindi lamang asawa at anak ang kinuha nito sa kanya. Ninakaw ni Cielo ang kanyang buong pagkatao. Ang luhang kanina pa umaagos mula sa mga mata ni Amihan ay biglang natuyo. Ang panlalamig na dulot ng pang-ungulila at pang-aapi ay mabilis na umurong, napalitan ng isang nagbabagang apoy na gumapang mula sa kanyang sinapupunan patungo sa kanyang isipan. Isang tahimik ngunit mapang-anib na apoy ng pagbabago ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy na nangangakong tutupukin ang wad na paraiso ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat paghakbang ni Amihan sa labas ng gusali ng ospital ay tila pagtapak sa isang mundong hindi na niya kilala. Ang hangin ay sariwa, ngunit ang bawat paghinga niya ay may dalang bigat ng isang bagong katotohanan. Sa kanyang tabi, tahimik na nagmamasid si Rafael. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing anchor sa gitna ng unos ng emosyong bumabagyo sa kalooban ng dalaga. Hindi na siya ang Amihang laging nakayuko at natatakot sa galit ni Renato. Ang babaeng nakatayo sa harap ng sasakyan ni Lola Esperanza ay nagbago na. Ang bawat anggulo ng kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matigas na kapasyahan na hindi na kailanman muling magpapasakop. Dinala siya ni Lola Esperanza sa isang mansyon sa mataas na bahagi ng lungsod. Isang lugar na malayo sa maingay at magulong buhay na iniwan niya sa Batangas. Ang mansyon ay puno ng mga mamahaling antigong gamit at mga larawang nagpapakita ng karangyaan ng mga venerasyon. Ngunit para kay Amihan, ang lahat ng ito ay simbolo lamang ng isang buhay na ninakaw. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang buhay ay naging isang serye ng malupit na pagbabago. Ipinasa ilalim siya ng kanyang lola sa mga espesyalista upang gamutin hindi lamang ang kanyang mga pisikal na sugat, kundi pati na rin ang bawat piraso ng kanyang wasak na kaluluwa. Ang bawat araw ay nagsisimula sa matinding pagsasanay. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral ng negosyo o etiketa sa pagharap sa mga tao. Ito ay tungkol sa paghuhubad ng lumang pagkatao. Sa tulong ni Rafael na nagsilbing kanyang kanang kamay at tagapagturo sa mundo ng mga negosyante, unti-unting nakilala ni Amihan ang bawat bitak sa imperyo ng mga taong sumira sa kanya. Binasa niya ang bawat dokumento, inaral ang bawat galaw ng mga kumpanya ni Renato, at inintindi ang bawat palitan ng pera sa kanilang mga transaksyon. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay nagiging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Hindi sapat na masaktan mo sila, Amihan. Madalas sabihin ni Lola Esperanza habang nagmamasid sila sa tanawin ng lungsod mula sa balcony. Dapat mong ipakita sa kanila na ang lahat ng kanilang tinatamasa
ay hiram lamang mula sa iyong mga kamay. Ipakita mo sa kanila na ang kanilang huwad na paraiso ay nakatayo sa isang pundasyong gumuhuna. Naranasan ni Amihan ang pinakamahihirap na gabi. May mga oras na bumabalik ang sakit, kung saan ang anino ng kanyang anak ay dumadalaw sa kanyang panaginip, at ang tanghing nagagawa niya ay umiyak hanggang sa mawalan ng boses. Ngunit sa tuwing bumabangon siya, ang dilaw na sapatos ng sanggol na nakatago sa isang maliit na kahon sa kanyang mesa ang nagsisilbing paalala ng kanyang layunin. Ang sakit ay hindi na naging dahilan upang siya ay huminto. Sa halip, ginamit niya ito bilang sandata upang maging mas matalim, mas matalino, at mas mapanuri. Pagkalipas ng ilang buwan, ang isang babaeng may suot na mamahaling silk gown at may tindig na kasing talim ng isang espada ang tumayo sa harap ng salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang malamig na kapayapaan na tila nagtatago ng isang malalim na bagyo. Si Mariposa ay isinilang mula sa abo ng isang amihang kinalimutan ng mundo. Nang hapong iyon, isang imbitasyon ang nakapatong sa kanyang mesa, ang taunang real estate gala kung saan ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ay magtitipon. Doon, inaasahang darating si Renato kasama ang kanyang asawang si Cielo, na ngayon ay isa na sa mga kilalang socialite sa lungsod. Tiningnan ni Mariposa ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang mapanganib at matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, ang gabi ng kanilang pagkikita ay magiging simula ng katapusan para sa mga taong akala nila ay sila ang naghari. Sa kanyang paglakad palabas ng silid, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay hindi na mahina at nag-aalinlangan. Bawat hakbang ay may kasiguruhan. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, isang pangako ang kanyang binitawan sa hangin. Ang pangakong ang lahat ng kinuha sa kanya ay babawiin niya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng isang larong siya mismo ang magdidikta ng panuntunan. Ang paru-parong minsang niyurakan ng dumi ay handa ng lumipad, at sa kanyang paglipad, walang sinuman ang makakapigil sa unos sa dala ng kanyang mga pakpak. Ang gabi ay balot ng nakakasilaw na karangyaan sa loob ng pinakamalaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing pilit na ibinaba sa lupa. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango, hinaluan ng mahinang tunog ng mga instrumentong kwerdas na nagbibigay ng isang mapayapa ngunit wad na atmospera. Sa gitna ng karamihan, si Renato at Cielo ang sentro ng atensyon. Nakasuot si Renato ng isang pasadyang tuksido na nagpapakita ng kanyang bagong yaman, habang si Cielo ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Ang bawat hiya sa kanyang leeg ay nagniningning sa bawat paggalaw. Sila ang imahe ng tagumpay. Isang mag-asawang tila nasa rurok ng kanilang kaligayahan. Hindi alintana ang mga bangkay na tinuntungan nila upang marating ang kinalalagyan nila ngayon. Sumalit ang lahat ng tawanan at palitan ng mga basong kristal ay tila huminto ng dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Isang kakaibang katahimikan ang mabilis na kumalat, na tila isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa mainit na silid. Ang bawat mata ay nabaling sa isang figura na pumasok nang may tindi ng presensya na hindi kayang balewalain. Si Mariposa, ang kanyang suot na kulay gintong gown ay tila dumadaloy sa kanyang bawat hakbang, yumayakap sa kanyang katawan na may dangal at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng malinis, inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang pambihirang kwintas na belyante. Ngunit hindi ang kanyang yaman ang kumuha sa atensyon ng lahat, kundi ang kanyang mga mata. Mga matang tila may dalang lihim na bagyo, malamig, ngunit nag-aapoy sa katalinuhan. Sa tabi niya ay si Rafael, na nakasuot ng eleganteng itim na taksido,
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng may proteksyon kay Mariposa. Sa bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig, tila may isang ritmong nagbababala ng pagbabago. Naramdaman ni Renato ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. May isang pamilyar na kurot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila panandaliang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan ay may bakas ng isang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot, ngunit ang aura nito ay malayo sa amihan na kanyang minaltrato. Who is she? Bulong ni Cielo. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding inggit at kaba habang mahigpit na humawak sa braso ni Renato. Hindi sumagot si Renato. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin kay Mariposa habang lumalapit ang dalaga sa kanilang kinalalagyan. Ang bawat paghinga ni Mariposa ay kontrolado. Ang kanyang puso ay tila isang matibay na kuta na hindi matitinag ng kahit anong emosyon. Nang makatapat sila sa mag-asawa, isang matamis ngunit makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariposa. Good evening. Malumanay, ngunit may awtoridad na bati ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay tila isang himig na pamilyar, ngunit may dalang hapdi sa pandinig ni Renato. Napakaganda mo, miss. Putol na pahayag ni Renato. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Patawad. Ngunit parang nakita noon. You look so much like someone I used to know. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Mariposa. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya. Really? People tell me that I have a very common face but a very uncommon story, Mr. Del Rio. I am Mariposa, representing the Veneracion Group. I believe we have much to discuss regarding your upcoming project. Napansin ni Mariposa ang unti-unting pamumutla ni Cielo. Ang babaeng dati ay matapang na nang-api sa kanya, ay ngayon ay tila isang maliit na insekto sa kanyang harapan. Ang bawat pagkurap ng mga mata ni Cielo ay nagpapakita ng pagdududa at takot. Hindi nito makayanang tumitig ng matagal sa mga mata ni Mariposa. Venerasyon? Muling tanong ni Renato, tila pilit na inuugnay ang pangalan sa babaeng nasa harap niya. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya, isang reaksyong hindi niya mapigilan. I thought the Veneracions were long gone. Ang mga bagay na akala natin ay wala na, ay madalas na nagtatago lamang upang magpalakas, Mr. Del Rio. Seryosong sagot ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay nag-iwan ng isang pahiwatig na tila isang babala. Minsan, ang kamatayan ay isa lamang simula ng isang mas matinding pagbabalik. Habang papalayo si Mariposa kasama si Rafael, naramdaman niya ang matinding pagtitig ni Renato sa kanyang likuran. Alam niyang nagsimula na ang lason ng pagdududa sa isipan ng lalaki. Ang unang sampal ng kanyang paghihiganti ay hindi pisikal, kundi ang pagpapakita sa kanila na siya ay hindi na ang babaeng sugatan at dugo ang kinaladkad nila palabas ng sarili niyang tahanan. Ngayon, siya na ang reynang may hawak ng kanilang kapalaran at ang bawat paghinga nila ay dumedepende na sa kanyang susunod na hakbang. Nang makarating sila sa isang mas pribadong bahagi ng bulwagan, bahagyang nanghina ang mga tuhod ni Mariposa. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Rafael at naramdaman ng binata ang malamig na pawis sa palad ng dalaga. Hindi biro ang tumayo sa harap ng mga demonyong pumatay sa kanyang anak at sumira sa kanyang buhay nang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. You did great, Mariposa, bulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng mainit na tilasan ng lalamig na pakiramdam ng dalaga. Nakita mo ba ang mga mata ni Renato? Para siyang nakakita ng multo. Hindi pa sapat ang makakita siya ng multo, Rafael. Sagot ni Mariposa,
Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas at direkta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang isipan ay muling narinig ang malakas na pagbuhos ng ulan noong gabing yon. Ang sakit ng pagbagsak sa hagdan at ang huling sulyap sa kanyang asawang isinasara ang pinto. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng pagkabulok ng kanyang mundong kinuha niyang mula sa akin. Samantala, sa kabilang dako ng silid, hindi mapakali si Cielo. Ang bawat paglagok niya ng alak ay hindi sapat upang pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Renato, kailangan natin umalis. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Impossible. Impossible na siya si Amihan, di ba? Patay na siya. Nakita natin wala na siyang malay sa gitna ng bagyo. Tumahimik ka, Cielo. Mariing utos ni Renato. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa direksyong tinahak ni Mariposa. Kung siya man si Amihan o hindi, kailangan natin ang Venerasyon Group para sa proyektong ito. Kapag hindi natin nakuha ang investment nila, babagsak ang kumpanya natin sa utang. At kung siya nga si Amihan, gagawa ako ng paraan para mapasunod siyang muli. Alam mo kung gaano siya kadaling paikutin noon? Ngunit hindi alam ni Renato na ang Amihan na madaling paikutin ay kasabay na nailibing ng kanyang anak. Naglakad muli si Mariposa pabalik sa gitna ng ballroom at sa pagkakataong ito, siya mismo ang lumapit kay Renato habang hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Ang bawat pagtama ng ilaw sa kanyang mga alahas ay tila nanunukso sa kahirapan ng nakaraan. Mr. Del Rio? Tawag ni Mariposa na naging sanhi ng mabilis na paglingon ni Renato. I've reviewed your proposal. It's ambitious. But I have one condition before we proceed with the partnership. Anything, Miss Mariposa. Anong kondisyon yun? Mabilis na tanong ni Renato. Ang kanyang ambisyon ay unti-unti nang nanginghibabaw sa kanyang takot. Tumingin si Mariposa ng diretso sa mga mata ni Renato. Isang tingin tila humuhukay sa pinakamalalim na lihim nito. Isang matamis at nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I want the meeting to be held at your ancestral house in Batangas. Next week. I want to see where the heart of your business began. Pahayag ni Mariposa. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na martilyo na tumama sa dibdib ni Renato. Ang bahay sa Batangas, ang lugar kung saan naganap ang krimen, ang lugar kung saan itinapon ang isang inang nagmamakaawa. Bakit? Bakit doon? Nauutal na tanong ni Cielo. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. Because I love the smell of the ocean, Mrs. Del Rio. Sagot ni Mariposa. Habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha kay Cielo, sapat na upang maramdaman nito ang kanyang malamig na hininga. Lalo na kapag paparating ang isang napakalakas na unos. Do we have a deal? Ang lason ay hindi kailangang inumin upang makamatay. Sapat na ang pumatak ito sa isipan upang dahan-dahang bulukin ang puso ng isang tao. Ito ang tanging nasa isip ni Mariposa habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin pagkatapos ng gabing iyon sa gala. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha at pagsusumamo ay tila dalawang malalim na balon ng itim na tinta. Misteryoso, mapanganib, at hindi mabasa. Alam niya na ang bawat salitang binitiwan niya kay Renato ay nagsisilbing mitya ng isang apoy na unti-unting lalamon sa relasyon ng dalawang taong sumira sa kanya. Sa loob ng mamahaling sasakyan pauwi mula sa hotel, ang katahimikan ni Renato at Cielo ay tila isang matigas na pader na naghihiwalay sa kanila. Ang bawat paghinga ni Cielo ay mabigat, puno ng hindi maipaliwanag na takot at nag-aalab na selos. Hindi niya maalis sa kanyang balintataw ang paraan ng pagtitig ni Renato kay Mariposa. Isang pagtitig na puno ng paghanga, pagnanasa, at isang kakaibang pangungulila na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang asawa. Renato, itigil mo ang sasakyan. Mariing utos ni Cielo. Ang kanyang tinig ay nang-inginig sa galit.
Ang marahas na pag-apak ni Renato sa preno ay naging sanhi ng pagsubsob ng kanilang mga katawan paharap bago muling bumalik sa pagkakasandal sa malambot na upuan. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis na paghinga ni Cielo at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa labas. Ano bang problema mo, Cielo? Iritadong tanong ni Renato, hindi tinitingnan ang asawa. Problema? Ang problema ko ay ikaw. Nakita ko kung paano mo siya tingnan, Renato. Para kang asong ulol na nakakita ng buto. Siya ba talaga ang iniisip mo? Akala ko ba patay na si Amihan? Akala ko ba malinis na ang lahat? Sigaw ni Cielo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Lumingon si Renato. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malamig na maskara. Si Mariposa ay isang venerasyon. Siya ang susi para hindi tayo mabulok sa bilangguan dahil sa mga utang natin. Kung kailangang magmukha akong aso sa harap niya para makuha ang pera niya, gagawin ko. Huwag mong pairalin ang selos mo kung ayaw mong bumalik tayo sa putikan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Cielo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng dangal at pumatay para sa kanya ay ngayon ay handang itabi siya para sa pera ng isang babaeng kamukha ng kanilang biktima. Samantala, sa tahimik na silid ni Mariposa, dahan-dahang pumasok si Rafael. May dala siyang isang tasa ng mainit at saa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang bawat bahagi ng pagpapanggap ni Mariposa at alam niya ang bigat na dinadala nito. Hindi mo kailangang gawin itong mag-isa, Mariposa. Malumanay na sabi ni Rafael habang inilalapag ang tsaa. Ang pagpunta sa Batangas, siguradong muling bubuksan yon ang mga sugat na pilit mong pinaghilom. Tumingin si Mariposa sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nakakalat sa kadiliman. Ang mga sugat ko, Rafael, ay hindi kailanman naghilom. Natuto lang akong itago ang mga ito sa ilalim ng magagandang damit at mamahaling alahas. Ang pagpunta sa Batangas ay hindi para sa akin. Ito ay para sa kanila. Gusto kong maramdaman nila ang multo ng nakaraan sa bawat sulok ng bahay na iyon. Nang sumunod na araw, sinimula ni Mariposa ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Inimbitahan niya si Renato sa isang pribadong tanghalian upang pag-usapan ang mga detalye ng investment nang hindi kasama si Cielo. Alam niyang ito ang pinakamabisang paraan upang palalimin ang lamat sa pag-itan ng dalawa. Sa isang eksklusibong restaurant, hinarap ni Mariposa si Renato ng may tamis at talim. Sa bawat ngiti niya, tila nahuhulog ang loob ni Renato sa isang bitag na siya mismo ang gumagawa. Pinatunayan ni Mariposa na siya ay isang dalubhasa sa negosyo. Ngunit may mga sandali na sadyang ipinapakita niya ang mga kilos na katulad ng kay Amihan, ang pag-aayos ng buhok, ang paraan ng paghawak ng baso, upang lalong malito ang isipan ng lalaki. You remind me so much of her, but at the same time, you are so different. Mahinang sabi ni Renato. Tila nalulunod na sa mga mata ni Mariposa. Minsan, ang pag-ibig ay nagpapabulag sa atin, Mr. Del Rio. At minsan, ang pagsisisi ay dumarating kapag ang lahat ay huli na. Sagot ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na haplos sa kaluluwa ni Renato. Mula sa malayo, sa labas ng restaurant, nakatago sa loob ng isang itim na sasakyan, pinapanood ni Cielo ang bawat galaw nila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakikita ang paghawak ni Renato sa kamay ni Mariposa. Ang bawat tawa ni Mariposa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang paggangalit, isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe sa kanyang telepono. Isang litrato ang bumukas. Isang kuha ni Renato at Mariposa na tila napakalapit sa isa't isa. Kuha mula sa gala noong nakaraang gabi. Ngunit ang anggulo ay sadyang ginawang tila may lihim silang ugnayan. Ang dugo sa mukha ni Cielo ay unti-unting naglaho
napalitan ng isang mapanganib na pamumutla. Ang pagdududa na itinanim ni Mariposa ay nagsimula ng mamuunga ng isang madilim na bunga. Ang lason ay kumalat na at sa bawat pagtibok ng kanyang puso, tanging isang salita ang umaalingaw sa kanyang isipan. Paghihigante. Hindi niya alam, sa itaas ng restaurant, habang nakatitig sa mga mata ni Renato, lihim na nakamasid si Mariposa sa refleksyon ng sasakyan ni Cielo sa bintana. Ang kanyang ngiti ay hindi na para kay Renato, kundi para sa tagumpay ng kanyang unang hakbang. Ang paraiso ni na Renato at Cielo ay nagsimula ng gumuho, at ang bawat piraso nito ay magsisilbing patalim na susugat sa kanila hanggang sa huling hininga. Sige Renato, ipakita mo sa kanya ang bahay na ito. Ipakita mo kung paano natin nilinis ang dumi ng nakaraan para sa ating marangyang kinabukasan. Ang mga salitang iyon ni Cielo na binigkas ng may halong pait at pagmamayabang ang sumalubong sa pandinig ni Mariposa nang bumaba siya mula sa kanyang marangyang sasakyan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng bakuran sa Batangas. Ang mismong lupa kung saan siya duguang nakahandusay 2 taon na ang nakalilipas. Ang simoy ng dagat ay may dalang alat na tila humahapdi sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Sa bawat hakbang ni Mariposa patungo sa pintuan, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na gumagapang sa kanyang gulugod. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom nang makita niya ang mga baitang ng hagdan mula sa bukana ng pinto. Doon, sa ikatlong baitang, tila nakikita pa niya ang anino ng kanyang sariling katawan na bumubulusok pababa habang naririnig ang malakas na pagbuhos ng ulan sa kanyang alaala. Humigpit ang kapit niya sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Lumingon si Renato sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kislap ng ambisyon. Hindi alintana ang multo ng babaeng sinira niya sa bahay na iyon. Welcome to our humble home, Miss Mariposa. Dito nagsimula ang lahat ng aming pangarap ni Cielo. I hope the atmosphere here will convince you that we are the right partners for your real estate empire. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariposa. Napakaganda ng lokasyon, Mr. Del Rio. Napakatahimik. Parang walang anumang ingay o gulo na nangyari rito kailanman. Pero alam mo, minsan ang pinakatahimik na lugar ang may pinakamalalim na lihim na itinatago sa ilalim ng sahig. Napansin ni Mariposa ang panandaliang pagkatitig ni Cielo sa kanya. Ang babaeng kontrabida ay tila hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay panay ang ayos sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa hagdanan na tila may kinatatakutang makita. Let's talk business. Mabilis na singit ni Cielo, pilit na pinuputol ang pensyon. Naupo sila sa malawak na balkonang nakaharap sa dagat. Inilatag ni Mariposa ang isang dokumentong may gintong selyo. Ang kontratang magbibigay kay Renato ng bilyon-bilyong pondo. Ngunit may nakatagong lason sa loob. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng malaking puhunan, Renato. I'm willing to give you the funds, but I need a personal guarantee. Gusto kong isanla mo ang lahat ng ari-arian mo, kabilang ang bahay na ito at ang kumpanya nyo, bilang collateral. I need to be sure that you are as committed as I am. Renato, sandali! Pagpigil ni Cielo, ngunit huli na. Ang silaw ng yaman at ang pagnanais ni Renato na mapagbilang sa mundo ni Mariposa ay naging mas malakas kaysa sa anumang babala. Deal! Mariing sagot ni Renato habang kinukuha ang panulat. Sa bawat pag-ukit ng kanyang pirma sa papel, tila naririnig ni Mariposa ang huling paghinga ng kalayaan ng lalaking ito. Hindi alam ni Renato na sa sandaling lumapat ang tinta sa papel, tuluyan na niyang ibinigay ang leeg niya sa bitayan na inihanda ni Mariposa. Habang nagaganap ang pirmahan, tumayo si Mariposa at lumapit sa pasamano ng balkonahe
nakatanaw sa malawak na karagatan. Ramdam niya ang titig ni Rafael mula sa di kalayuan, isang titig na puno ng suporta at tahimik na panalangin para sa kanyang kaligtasan. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato sa ibaba ay tila isang ritmikong paalala na ang panahon ng paniningil ay dumating na. Bago sila umalis, huminto si Mariposa sa tapat ni Cielo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon. Alam mo, Mrs. Del Rio, ang ulan sa Batangas ay madalas na may dalang mga bagay na ayaw nating maalala. Mag-ingat kayo, dahil ang tubig ay hindi lang naglilinis ng dumi. Minsan, inilulutang din nito ang mga bagay na pilit nating ibinaon sa limot. Iniwan ni Mariposa ang mag-asawa na balot ng hindi maipaliwanag na takot. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang bahay sa pamamagitan ng rear-view mirror. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa kanyang tiyan, isang huling pangako sa anak na nawala. Ang patibong ay nailatag na at ang bawat segundong lilipas ay magsisilbing dahan-dahang pagsakal sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Isang tano ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang sasakyan ay nilalamon ng dilim ng gabi. Kapag nawala na ang lahat ng yaman at kapangyarihan, ano kaya ang matitira sa dalawang taong nagtaksil sa ngalan ng kasakiman? Ang gabi sa dalampasigan ay hindi kailanman naging tahimik para sa isang pusong pilit, kinalilimutan ang nakaraan. Ang bawat paghampas ng tubig sa mga batuhan ay tila isang paulit-ulit na bulong ng mga alaalang pilit ibinabaon sa limot. Nakatayo si Mariposa sa balkonahe ng kanilang tinutuluyang rest house malapit sa Pampang. Ang malamig na hangin ng dagat ay humahaplos sa kanyang mga balikat, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ay hindi kayang pawiin ng anumang tela. Sa likod ng kanyang mga mata, muling bumabalik ang imahe ng hagdanan sa Batangas, ang mukha ni Renato na walang pakialam at ang matinding kirot ng pagkawala. Isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na bigat ng bawat hakbang nito ay sapat na upang malaman niyang naroon si Rafael. Ang lalaking kumuha sa kanya mula sa putikan, ang lalaking naging anino niya sa gitna ng matinding dilim. Masyadong malalim ang iniisip mo, Mariposa. Malumanay na sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapahinahon sa nagngangalit na damdamin ng dalaga. Tapos na ang araw na ito. Nagawa mo na ang kailangan mong gawin. Humarap si Mariposa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagawa ko na nga, Rafael. Pero bakit pakiramdam ko ay lalo lamang akong nalulunod? Sa bawat hakbang ko papalapit sa katarungan, tila mas lalong humahaba ang anino ng nakaraan. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal. Sa mga sandaling iyon, hindi si Mariposa na makapangyarihang negosyante ang nakikita niya, kundi ang sugatang si Amihan na nangangailangan ng yakap na magsasabing ligtas na siya. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Naisip ko na baka kailangan mo ng isang bagay na magpapaalala sa iyo kung sino ka talaga sa labas ng paghihiganti mo. Sabi ni Rafael habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang kwintas na yari sa puting ginto. May pendant na isang paru-parong gawa sa maninipis na pilak at maliliit na brilyante. Ang paru-paro ay hindi lang simbolo ng kagandahan. Simbolo ito ng pagtitiis at ng matinding lakas na kailangan upang makalaya mula sa isang madilim na silid. Naramdaman ni Mariposa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa kanyang pisingi nang dahan-dahang ilapit ni Rafael ang kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat bahagyang pagdapo ng mga daliri ng binata sa kanyang balat ay tila nagpapadala ng maliliit na kuryente na gumigising sa mga emosyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Rafael, huwag. Mahinang pagpigil ni Mariposa,
Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Ang pusong ito ay puno ng lason. Hindi ko kayang ibigay ang anumang bagay na hihilingin mo. Ang tanging alam ko lang ngayon ay ang maningil. Hindi ako humihingi ng kapalit, amihan. Sagot ni Rafael, gamit ang tunay na pangalan ng dalaga na tila isang sagradong panalangin. Gusto ko lang na malaman mo na may isang tao rito na nakakakita sa iyo. Hindi dahil sa yaman mo o sa plano mo, kundi dahil sa ikaw, si amihan. Ang babaeng higit pa sa kanyang mga sugat, ang katahimikan sa panitan nila ay napuno ng mga hindi masabing salita. Gusto ni Mariposa na sumandal sa dibdib ni Rafael. Ang gusto niyang magtiwalang muli. Ngunit ang anino ni Renato ay tila isang pader na humaharang sa kanyang kaligayahan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago marahang hawakan ang pendant sa kanyang leeg, isang simbolo ng kanyang bagong pagkatao at ng pag-asang pilit niyang itinataboy. Samantala, sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng bayan, ang katahimikan ay binalot ng matinding tensyon. Nakahiga si Renato sa malambot na kama, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pilit na ipinipinid, ngunit ang bawat pagpikit niya ay nagpapakita ng mukha ni Mariposa na unti-unting nagiging mukha ni amihan. Sa tabi niya, dilat ang mga mata ni Cielo, nakikinig sa bawat mabigat na paghinga ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at namumuumpot. Biglang gumalaw si Renato. Ang kanyang mukha ay namumuo sa isang pait na ekspresyon at ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuka upang maglabas na isang mahinang bulong na tila isang sumpa sa pandinig ni Cielo. Amihan? Patawad? Amihan? Ang bawat letra ng pangalang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa pandinig ni Cielo. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa gitna ng kadiliman. Ang lalaking minsan niyang piniling samahan kahit laban sa sariling konsensya. Ang lalaking naging kasama niya sa maraming lihim at pagkakamali ay ngayon tumatawag sa pangalan ng babaeng inakala niyang matagal nang nakalimutan ito. Isang matinding pang-inginig ang dumaloy sa mga kamay ni Cielo. Nanatili siyang tahimik, ngunit sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang mabigat na pasyang hindi na niya kayang balewalain. Kung ang multo ni amihan ang unti-unting umaagaw sa kanyang asawa at sa kanilang yaman, gagawin niya ang lahat upang muling ibaon ito sa lupa. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala ng anumang himala ang makakapagpabalik dito. Ang gabi ay tila mas lalong nagdilim. Dala ang mga bulong ng nakaraan na unti-unting sumasakal sa kasalukuyan. Sa dalampasigan, ang dagat ay patuloy sa kanyang walang humpay na paghampas, tila nagbababala na ang bawat lihim ay nakatakdang lumabas, kasabay ng pagsikat ng araw na puno ng paniningil. Ang bawat kaharian na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay nakatakdang gumuho, at sa pagkakataong ito, ang pagguho ay hindi mabilis, kundi dahan-dahan at masakit. Ang opisina ni Renato, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at ambisyon, ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Renato habang nakatitig sa mga pulang numero sa screen ng kanyang laptop. Ang bawat tawag mula sa bangko na nag-uudyok sa kanya ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang kumpanya at maging ang bahay nila sa Batangas ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang Venerasyon Group sa ilalim ng malamig na kamay ni Mariposa ay nagsimula ng humigpit ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Renato, tell me this isn't true. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Pumasok si Cielo. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding galit at desperasyon. May hawak siyang mga dokumentong kinuha niya sa tagong drawer ni Renato. Isinangla mo ang bahay natin? Isinangla mo ang lahat para lang sa investment ng babaeng iyon? Are you out of your mind? Dahan-dahang iniangat ni Renato ang kanyang ulo.
Ang kanyang mga mata ay malalim, maitim, at puno ng pagod. I did it for our future, Cielo. Sabi mo kailangan nating lumaki. Sabi mo kailangan nating pantayan ang mga venerasyon. Ngayon, heto na tayo. Malapit na. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Panahon? Renato, niloloko ka lang niya. Sigaw ni Cielo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. I can feel it. She's playing with us. At ikaw naman, parang tanga na sumusunod sa bawat kumpas ng daliri niya dahil lang sa kamukha niya ang asawa mong pinatay mo na sa isip mo. Ang salitang pinatay ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa silid. Tumayo si Renato. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Don't you ever say that word again, Cielo. Wala kang alam. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito kadesperado. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Renato. Mula ito kay Mariposa. Isang imbitasyon para sa isang celebratory dinner sa isang napaka-eksklusibong restaurant sa lungsod. Ang bawat letra ng mensahe ay tila isang matamis na pain na hindi kayang tanggihan ni Renato. Nang gabing yon, dumating ang mag-asawa sa restaurant. Ang atmosfera ay puno ng tensyon. Nakaupo na si Mariposa sa gitna ng silid, tila isang Diyosang naghihintay ng kanyang mga alay. Nakasuot siya ng isang madilim na asul na gown na tila kulay ng karagatan bago ang isang unos. Sa tabi niya, si Rafael ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay mapagmatyag. Good evening! Bati ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo, ngunit may tamis ng lason. I'm glad you both could make it. We have much to celebrate. Ang inyong proyekto ay opisyal nang nagsimula. Celebrate? How can we celebrate when we are drowning in debt, Miss Mariposa? Diretsong tanong ni Cielo. Ang kanyang mga mata ay nandilisik habang nakatitig sa leeg ng dalaga, kung saan nagginingning ang kwintas na paru-paro na regalo ni Rafael. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Mariposa. Business is a gamble, Mrs. Del Rio. At sa sugal, ang natatalo ay ang mga taong nawawala ng tiwala sa isa't isa. Dahan-dahan niyang inabot ang isang envelope at inilapag sa harap ni Renato. I've decided to pull out some of my initial investments. May mga nakita kaming butas sa inyong financial records. Unless, of course, you can provide another guarantee. Another guarantee? Ano pa ang gusto mo? Nakuha mo na ang lahat! Sigaw ni Cielo. Hindi na napigilan ang kanyang sarili. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay marahas na umatras at lumikha ng isang nakakaingilong tunog sa makinis na sahig. You are doing this on purpose! Sino ka ba talaga? You look like a ghost. You act like a ghost. Lahat ng mata sa loob ng restaurant ay nabaling sa kanila. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na kumot na bumalot kay Renato. Cielo, sit down! You're making a scene! Pilit na pagpigil ni Renato, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ng asawa. No! I won't sit down! Renato, can't you see? She's destroying us! Sa tindi ng kanyang galit, dinampot ni Cielo ang baso ng wine sa mesa at tinangkang isaboy ito sa mukha ni Mariposa. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, nahuli ni Rafael ang kamay ni Cielo. Ang bawat daliri ng binata ay tila bakal na humawak sa nanginginig na braso ng babae. Ang wine ay tumapon lamang sa sahig, lumikha ng isang mansa na tila isang maputik na alaala. Nanatiling kalmado si Mariposa. Ni hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang gown at tinitigan si Cielo ng diretso sa mga mata. The problem with people like you, Cielo, is that you think you can always get what you want by being loud and cruel. But true power? True power is silent.
It's the one that waits for the right moment to strike. Tumingin si Mariposa kay Renato, na ngayon ay nakayuko sa tindi ng kahihiyan. Our partnership is over, Renato. And as per our contract, since you cannot meet the new requirements, the foreclosure process for your properties will begin tomorrow, including your house in Batangas. Ang bawat salita ni Mariposa ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang nagpalunod sa mag-asawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang nakita ni Cielo. Isang maliit na peklat sa gilid ng leeg ni Mariposa na lumitaw dahil sa paggalaw ng kanyang buhok. Isang peklat na pamilyar sa kanya mula noong gabi ng bagyo. Amihan? Bulong ni Cielo, ang kanyang tinig ay puno ng isang nakakangilong takot. Isang matamis at nakakakilabot na ngiti ang isinagot ni Mariposa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing ang impyernong pinagdaanan niya ay handa na niyang iparanas sa kanila. Habang naglalakad palabas sina Mariposa at Rafael, naiwan ang mag-asawa sa gitna ng restaurant. Wasak, talo, at balot ng isang matinding takot na hindi na kailanman matatapos. Ngunit sa labas, habang papasok sa sasakyan, biglang huminto si Mariposa at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumilis, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Amihan, are you okay? Alalang tanong ni Rafael. The house, Rafael. The house in Batangas. Bulong ni Mariposa, ang kanyang tinig ay nanginghinig. Nabalitaan ko. Balak itong sunugin ni Renato para makuha ang insurance money. Gusto niyang burahin ang lahat, Rafael. Gusto niyang burahin maging ang alaala ng anak ko. Ang gabi ay tila mas lalong naging mapanganib. Ang bawat segundong lumilipas ay isang karera laban sa oras upang iligtas ang huling piraso ng kanyang nakaraan mula sa mga kamay ng apoy. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang mabilis na kidlat. Madalas, ito ay isang dahan-dahang pag-akyat sa hagdanang binuo mula sa sariling mga luha at pagtitiis. Ang amoy ng gasolina ay tila isang malapot at nakakasakal na kumot na bumalot sa loob ng lumang bahay sa Batangas. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mahinang liwanag mula sa isang maliit na gasera ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at kalawanging lighter. Wala na ang kislap ng ambisyon, tanging ang abo ng desperasyon ang natitira sa lalaking minsang naging mundo ni Amihan. Renato, itigil mo ito! Mas lalo tayong mapapahamak! Ang paos na pagsusumamo ni Cielo mula sa sulok ng sala. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang marangyang damit ay puno na ng dumi at mansa ng langis. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang mahinang huni ng isang sugatang hayop na wala ng matatakbuhan. Wala na tayong matatakbuhan, Cielo. Foreclosed na ang lahat. Bukas, kukunin na nila ang bahay na ito. Mas mabuti pang lamunin ito ng apoy kaysa mapunta sa babaeng iyon. Sigaw ni Renato. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng baliw na galit. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay. Ang tunog ng mga takong ni Mariposa sa kahoy na sahig ay tila isang ritmikong hatol ng kamatayan. Pumasok siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari ng bawat hibla ng lupang tinatapakan nila. Sa likod niya ay si Rafael, na handang kumilos sa anumang oras, at ang ilang mga tauhan ng awtoridad na nananatili sa dilim. Ituloy mo, Renato. Sunugin mo ang bahay na ito. Ang malamig at kalmadong utos ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay tila isang talim na humiwa sa tensyon ng silid. Pero bago mo gawin yan, gusto kong malaman mo kung kaninong alaala ang sinusunog mo. Tumigil si Renato. Ang kanyang hinlalaki ay nakapatong sa gulong ng lighter, handang lumikha ng kislap. Sino ka ba talaga?
Bakit mo ginagawa ito sa amin? Wala kaming ginawang masama sa iyo. Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Mariposa. Hakbang-hakbang, lumapit siya sa gitna ng sala, malapit sa hagdan kung saan nagsimula ang lahat. Walang ginawang masama? Sinira niyo ang buhay ng mga magulang ko para sa inyong kasakiman. Ninakaw niyo ang kumpanya ng mga venerasyon. At noong gabing madilim at maulan, itinapon niyo ang asawa mong nagmamahal sa'yo na parang basurang walang halaga. Dahan-dahang itinaas ni Mariposa ang kanyang kamay at hinawi ang kanyang buhok. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera, malinaw na lumitaw ang isang maputing peklat sa kanyang leeg. Ang markang iniwan ng matulis na bahagi ng hagdan noong gabing iyon. Inilabas din niya ang maliit na sapatos na ganchilyo. Ang kulay dilaw na ngayon ay tila nagliliyab sa gitna ng dilim. Ako ang amihang pinatay niyo sa isip niyo, Renato. Ako ang inang pinagnakawan niyo ng pagkakataong mayakap ang kanyang anak. Bulong ni Mariposa, ang kanyang mga mata ay napuno ng luhang hindi na para sa sakit, kundi para sa katarungan. Ang basurang itinapon mo, siya palang kukuha ng lahat sa iyo. Ang lighter sa kamay ni Renato ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Hindi lumikha ng apoy, kundi isang mahinang tunog ng pagsuko. Ang kanyang tuhod ay nanghina at marahas siyang bumagsak sa kanyang sariling pagkatalo. Tumingin siya kay Mariposa nang may matinding takot at pagsisisi. Amihan? Patawad. Patawarin mo ako. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali bago mahuli ang lahat, Renato. Sagot ni Mariposa. Pero para sa inyo, ang tanging natitira ay ang bayaran, ang bawat sentimo ng sakit na idinulot nyo. Sa labas, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magningning, nagbibigay ng kulay sa madilim na gabi ng Batangas. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang paalala na ang gabi ng kanilang paghahari ay tapos na. Habang pinapanood ni Mariposa ang paglalagay ng mga posa sa mga kamay ni Renato at Cielo, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafael. Sa mga sandaling iyon, ang bigat na dinadala ni Mariposa sa loob ng 2 taon ay tila dahan-dahang gumaan. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Renato, lumingon ito sa kanya nang may isang huling tingin na puno ng misteryo. Akala mo ba tapos na ang lahat, amihan? Mahinang ulat ni Renato bago siya hilahin ng mga pulis. Ang huling dokumentong pinirmahan mo, may isang lihim na hindi mo pa nababasa. Ang panandaliang tagumpay ni Mariposa ay napalitan ng isang bagong kaba. Anong lihim ang tinutukoy ni Renato? Tumingin siya kay Rafael at sa gitna ng katahimikan ng bahay, isang malamig na hangin ang humipan mula sa dagat. Tila nagbabadyang ang huling laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang bawat butil ng luha na itinanim sa lupa ng pighati ay nakatakdang anihin bilang mga hiyas ng katarungan, sa oras na ang langit na mismo ang magpasya. Ang loob ng presinto ay balot ng isang malamig at mapanglaw na atmosfera. Sa likod ng mga rehas na bakal, nakaupo si Cielo. Ang kanyang dating marangyang anyo ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. Ang bawat tunog ng pagkakandado ng mga rehas sa paligid ay tila isang hatol na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Nalaman niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang pamilyang kumupkup sa kanya. Ang mga taong akala niya ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay tinalikuran na siya upang iligtas ang kanilang sariling mga leeg. Siya ang ginawang pain. Siya ang naiwan upang pagbayaran ang dugong dumanak 20 taon na ang nakalilipas. Samantala, sa isang maliit at madilim na apartment sa gilid ng lungsod, nakaupo si Renato sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang yaman ay naglaho na parang bula. Ang kumpanyang binuo niya sa pamamagitan ng pagtataksil
ay isa na lamang alaala. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging mukha ni Amihan, nanunumbat, nagtatanong kung bakit. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng pagsisisi na hinaluan ng isang uri ng pagkabaliw. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan ng 4 na sulok ng kanyang silid. Sa kabilang banda, sa isang payapa at luntiang bahagi ng sementeryo sa Batangas, nakatayo si Amihan sa tapat ng isang maliit na puntod na yare sa maputing marmol. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, ang kanyang mukha ay wala na ang maskara ni Mariposa. Naroon muli ang Amihang may malambot na puso, ngunit na yon ay mas matatag at puno ng danggal. Dahan-dahang lumuhod si Amihan at inilapag ang maliit na sapatos na gansilyo, ang kulay dilaw na simbolo ng kanyang pighati sa ibabaw ng marmol. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa nakaukit na pangalan, Angel Veneracion del Rio. Ang bawat haplos niya ay may dalang pangako ng kapayapaan. Anak ko, tapos na. Bulong ni Amihan, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng katiyakan. Nakuha na natin ang katarungang ipinagkait sa atin. Wala nang mananakit sa atin muli. Ang bawat patak ng luha ko noong gabing yun ay naging sandata upang mabigyan ka ng tahimik na himlayan. Isang mainit na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Si Rafael. Nanatili itong tahimik, sapat na upang malaman ni Amihan na may isang taong laging handang sumalo sa kanya. Ang presensya ni Rafael ay tila isang banayad na hangin na nagpapatuyo sa huling bakas ng luha sa mga pisingi ni Amihan. Ang sabi ni Lola Esperanza, handa na ang lahat para sa paglipat natin sa mansyon. Malumanay na sabi ni Rafael. Gusto niyang doon ka na magsimula ng iyong bagong buhay. Isang buhay na malayo sa anino ng galit. Tumingin si Amihan kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asa. Salamat, Rafael. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong ako ay isang basura pa lamang sa paningin ng iba. Hindi ka kailanman naging basura sa akin, Amihan. Sagot ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Ikaw ang pinakamagandang paru-parong nakita kong lumaban sa gitna ng unos. Bago sila tuluyang umalis sa sementeryo, isang lalaki na nakauniporme ng kumpanya ng courier ang lumapit sa kanila. May dala itong isang maliit na sobre na tila luma at marumi. Para kay Miss Amihan Veneracion po, sabi ng lalaki. Nang buksan ni Amihan ang sobre, isang piraso ng papel ang bumulaga sa kanya. Ang sulat kamay ay magulo, nanginghinig at may mga mansa ng tuyong luha. Ito ay mula kay Renato. Amihan, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Alam kong ang impyernong kinalalagyan ko ngayon ay kulang pa para pagbayaran ang ginawa ko sa iyo at sa anak natin. Pero bago man lang ako tuluyang mawala sa mundong ito, gusto kong malaman mo na sa bawat gabi, ang huling mukha na nakikita ko ay ang mukha mo noong minahal mo ako ng totoo. Patawad, Amihan. Patawad. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang hawak ang sulat. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang huling hininga ng isang nakaraang kailangan na niyang bitawan. Tumingin siya sa malawak na karagatan ng Batangas, kung saan ang mga alon ay patuloy sa kanilang walang humpay na paghampas. Ang bawat pag-alon ay tila nagsasabing ang panahon ng paghihiganti ay tapos na at ang panahon ng tunay na paghilom ay nagsisimula na. Hinigpitan ni Amihan ang pagkakahawak sa kamay ni Rafael. Ang sulat ni Renato ay dahan-dahan niyang binitawan, hinayaang tangayin ng hangin patungo sa dagat. Ang bawat piraso ng papel na lumilipad ay tila pagsuko sa lahat ng pot. Ang katarungan ay nakamit na, at ngayon
ang paru-paro ay handa na sa kanyang huling paglipad patungo sa isang bagong umaga. Ang bawat dapit hapon ay hindi na tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat, dala ang mas malalim na kahulugan ng pag-ibig at pag-asa. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas banayad at mas maliwanag sa umagang iyon. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang bango ng mga namumukadkad na jasmine na tila humahalimuyak sa bawat sulok ng bagong gusali ng Amihan Foundation. Ang gusaling ito, na itinayo sa mismong lupang minsang, naging saksi sa kanyang pagdurusa, ay isa na ngayong silungan para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng karahasan. Ang bawat pader nito ay hindi lang yari sa semento at bakal, kundi sa matibay na paninindigan ng isang babaeng hindi sumuko sa hagupit ng tadhana. Nakatayo si Amihan sa gitna ng harden, suot ang isang simpleng bestidong kulay dilaw na tila sumasalamin sa liwanag ng umaga. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha. Wala na ang matatalim na tingin ni Mariposa. Ang kanyang mga mata ay payapa. Tila isang lawang hindi na nagagalaw ng anumang bagyo. Pinanood niya ang malutong na pagtakbo at masayang tawanan ng mga bata sa paligid. Ang sabay-sabay na pagtama ng kanilang mga palad habang naglalaro ay tila isang himig ng tagumpay sa kanyang pandinig. You look beautiful today, Amihan. Actually, you look happy. Isang malumanay na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Amihan at nasilayan si Rafael na papalapit, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang bawat hakbang ng binata sa damuhan ay may kasamang katiyakan at pag-aalaga. Iniabot ni Rafael ang tasa at sa sandaling magdapo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Amihan ang isang pamilyar na kuryente. Hindi ang kuryente ng kaba, kundi ang init ng isang pag-ibig na naghihilom. Salamat, Rafael. Not just for this chocolate, but for staying. Alam ko na hindi naging madali ang dalhin ang lahat ng galit ko sa nakalipas na 2 taon. Malumanay na sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tapat sa binata. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Rafael. It was never a burden, Amihan. Watching you grow from a broken wing to a beautiful butterfly was the greatest privilege of my life. I'm just happy na nandito tayo ngayon. At ang tangi iniisip natin ay kung anong kulay ang ititina natin sa susunod na batch ng mga tela sa foundation. I think blue would be nice. Like the color of the sky after the storm. Biro ni Amihan na sinundan ng kanilang mahina at masayang halahak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dinala ni Lola Esperanza ang isang malaking kahon na gawa sa manipis na kawayan. Ang matanda ay bakas ang kagalakan sa bawat kulubot ng kanyang mukha. Ang kanyang pilak na bastun ay tila hindi na kailangan dahil sa lakas na dulot ng masayang pagkakataon. Apo, handa na ang lahat. Panahon na para sa huling bahagi ng ating pagdiriwang. Lumapit ang mga bata at ang mga kababaihan sa foundation, nakapalibot kay Amihan at Rafael. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang takip ng kahon. Mula sa loob, libu-libong mga makukulay na paru-paro ang sabay-sabay na lumabas. Ang pag-aspas ng kanilang mga pakpak sa hangin ay lumika ng isang makulay na ulap na tila sumasayaw sa ilalim ng araw. Ang bawat paru-paro ay tila sumasagisag sa bawat luha, bawat sakit, at bawat pagsisikap ni Amihan na ngayon ay malaya na. Naramdaman ni Amihan ang pag-akbay ni Rafael sa kanyang balikat, isang proteksyon na alam niyang mananatili habang buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang isipan, tila narinig niya ang isang munting tinig na bumubulong ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay wala na ang lason ng paghihigante. Tanging ang halimuyak ng bagong simula ang natitira. Isang maliit na batang babae na may hawak na isang pirasong bulaklak ng jasmine ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bata ay tumingala ng may malalaki at inosenteng mga mata
Ang kanyang munting kamay ay humawak sa dulo ng bestido ni Amihan. Nanay Amihan, tingnan niyo po, ang ganda ng mga paro-paro. Sabi ni Lola, sila daw po ang mga anghel na nagbabantay sa atin. Napuno ng luha ang mga mata ni Amihan, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Binuhat niya ang bata at niyakap ng mahigpit, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa malawak na asul na langit. Ang Amihan na dating itinapon ng mundo ay pinalitan ng isang reynang may kapangyarihang magbigay ng pag-ibig sa iba. Oo anak, sila ang ating mga anghel. At hinding-hindi na tayo muling mag-iisa, bulong ni Amihan. Habang ang mga paro-paro ay tuluyang lumilipad patungo sa malayo, ang bawat isa sa kanila ay tila nagdadala ng mensahe na ang bawat sugat ay maaaring maging hiyas at ang bawat pusong nadurog ay maaaring mabuo muli sa piling ng tamang tao at sa ilalim ng tamang panahon. Ang bagyo ay tapos na at ang dalampasigan ng Batangas ay muling naging saksi sa isang dakilang pagbabalik, hindi para maningil, kundi para magmahal ng higit pa sa dati. Ang bawat pilat sa ating pagkatao ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga ukit ng ating tagumpay sa paglalakbay sa gitna ng matinding dilim. Ilang taon na ang lumipas mula nang ang unos ng pighati ay dumaan sa buhay ni Amihan. Ngayon, nakatayo siya sa balkon na hain ng mansyon sa Batangas, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa malawak na karagatan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang ritmikong bulong ng pasasalamat, isang banayad na himig na nagpapatahimik sa anumang natitirang ingay ng nakaraan. Hawak ni Amihan ang isang maliit na kwaderno kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga kababaihang natulungan ng foundation. Sa bawat pangalan, nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon, ang bawat sugat na naghilom, ang bawat luhang natuyo, at ang bawat boses na muling nahanap ang lakas. Ang katanungang kung nakamit na ba ang tunay na kapayapaan ay wala na sa kanyang isipan, dahil ramdam niya ito sa bawat malalim na paghinga na wala ng kasamang sikip sa dibdib. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malayo. Ang pagpatawad para kay Amihan ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat o binura ang hustisya. Ang pagpatawad ay ang pagpili niyang wag nang payagan ang galit na maging tanod ng kanyang puso. Hindi na masakit, bigkasin ang pangalan ni Renato at Cielo. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata sa isang aklat na tapos na niyang basahin. Ang tunay na tagumpay niya ay ang hindi niya pagiging katulad nila, na sa gitna ng kawalang hiyaan ng iba, nanatiling buo ang kanyang dangal at kabutihan. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang likuran. Hindi na nito kailangan pang magsalita. Ang init ng presensya ng lalaki at ang marahang pagdapo ng kamay nito sa kanyang baywang ay sapat na upang sabihing, naroon ito, ngayon at sa lahat ng bukas. Isinandal ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ninanamnam ang halimuyak ng paligid at ang katahimikang matagal niyang ipinagdasal. Sa pili ng lalaking ito, natutunan ni Amihan na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging nagpapalaya. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa mundo ay simple, ngunit malalim. Ang ating halaga bilang tao ay hindi nasusukat sa kung paano tayo itinapon o minaltrato ng iba. Ang ating tunay na halaga ay matatagpuan sa ating kakayahang bumangon, maghilom, at gamitin ang ating mga sugat upang magsilbing liwanag para sa iba. Ang pag-ibig sa sarili ang unang hakbang tungo sa tunay na katarungan, at ang pananampalataya sa sariling lakas ang magsisilbing pakpak upang makalipad muli. Sa huling sulyap ni Amihan sa langit, isang nag-iisang paru-parong kulay ginto ang dumaan sa kanyang harapan bago tuluyang lumipad patungo sa liwanag ng papalubog ng araw. Ang bawat pagaspas ng pakpak nito ay tila isang paalam sa sakit
at isang malugod na pagtanggap sa isang buhay na puno ng kapayapaan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa dalampasigan ng Batangas, ang tanging natitira ay ang halimuyak ng mga jasmine at ang matamis na awit ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan.